Okay, atin tiningnan dito ang kalagayan ng mundo sa loob ng 7 taon. Nakita ninyo na nalagay doon yung 4 na kabayo, that's seal na 1, 2, 3, 4. 7 months lang yan. At pinag-aralan natin yan na ang 4 na horses, yon ang mga events. Hindi ito literal na kabayo, kundi hindi ito mga representation ng mga events, mga pangyayari. So ang 4 na kabayo ay 4 na pangyayari na mangyari sa first 7 months pagkatapos na ma-rapture ang church. So hindi makita ito, hindi mangyari itong 7, ang 4 horses, hindi ito mangyari kung hindi pa makuha ang church. Okay, so hindi tayo dapat matakot niyan dahil hindi na natin abutin yon. Ang puting kabayo ay ang pagdating at pag-introduce sa kay Antikristo. So hindi natin makilala kung sino si Antikristo hanggang maalis ang church. Sa ngayon sabi naman nila si Obama daw. Maaari, pero intayin muna natin. Huwag natin muna sabihin. Kasi kung hindi pa siya darating at bigyan pa tayo ng 20 years, patay na yan si Obama in 20 years. Kasi, sandali lang. Mas matanda pa ata ako dyan. Obama is probably only 60. So, wag tayo magturo-turo kung sino yung mga Antikristo. Kasi makilala yan siya ng mundo, pero hindi na natin makilala yon dahil i-introduce siya sa mundo, puti na kabayo. Kung gusto niyo siya makilala, paiwan kayo. Rapture, sabihin mo, Panginoon, Pastor, maiwan ako muna dito dahil tiyakin ko kung sino talaga yung Antikristo. Ay, wag mo na isipin yon dahil makita mo rin siya. Ang Antikristo, makita natin sa Armageddon . Pagbaba natin, makita, siya nga. Antikristo, itatapon yun sa impyerno na buhay . Okay, yan ang puti na kabayo. Ang pag-introduce sa kay Antikristo. Revelation 13. 13 yun sa Revelation. Tapos, kasama niya ay introduce din yung kanyang false prophet. Dalawa yan sila . So, ang puti na kabayo, introduce si Antikristo, introduce din ang false prophet. At ma-introduce din ang dragon. So, sa puti na kabayo, 3 ang introduce sa mundo. Si Satanas, na magbigay kapangyarihan kay Antikristo at bigyan niya rin kapangyarihan yung false prophet. Gagawa sila ng himala. Gayahin nilang 3 ang ginawa ni Jesus when He was here in His incarnate state. Gagawa din siya ng mga himala. Papaulanin niya ng apoy kung gusto niya. Marami. Pagalingin niya yung mga may sakit. At lutasin niya ang problema ng mundo. Lahat na mga tao sa mundo nga mag-submit sa Kanya ay isama niya sa Kanyang pag-alaga at protection. The whole world will be under the Antichrist. Kaya 6 na taon, itong wala events dito, 6 na taon na programa ni Antikristo ay Kanyang tutuparin at the whole world will enjoy prosperity, unity, and peace. Kaya din pala nila na bigyan ng kapayapaan ng mundo. Kaya lang ang kapayapaan nila ay nabatay sa pagpatay at pugot ng hindi susunod. Sa bagay, dito sa Pilipinas, pagpugutan mo ulong hindi susunod sa gobyerno at hindi susunod sa batas, ay magkaroon nga ng kapayapaan kasi maubos patay. So wala na. Or susunod. Yun ang mangyari dito. That is totalitarian rule. Pag hindi ka magsunod sa 666, patay ka. Okay. Ang pula na kabayo sa 7 buwan, ito first month ito 7 buwan, ang pula na kabayo ay susupilin ni Antikristo ang lahat na rebellious na mga movement sa buong mundo. Kaya palagay ko, diyan niya na matalo ang ISIS, ang Hezbollah, Hamas, at ang Al-Qaeda, at ang Abu Sayyaf,
at ang mga komunista na ayaw magpasakop sa kanya. Red Horse. Hindi niya awayin yung buong mundo. Kasi kung niya awayin ang buong mundo, may Third World War naman, mahirapan siya. Kulang ang 6 na taon na ayusin ang mundo pagkatapos ng giyera. Tingnan nyo, ano nangyari? How many years did it take pagkatapos ng First World War para maayos ang mundo? How many years did it take pagkatapos ng liberation sa 1945 sa Second World War? Matagal maayos ang mundo. Kaya kung girahin pa ni Antikristo ang buong mundo, kulang ang 7 taon niya para maayos. Kaya kailangan madaliin niya. 7 buwan lang ang kanyang gagamitin out of 7 years para na ma-control niya na ang buong mundo. Biro mo, pag hindi ka tulungan ni Satanas yan, hindi mo magawa yun. Si Kristo lang ang pagkakontrol niya ng millennium ay talagang kontrolado kaagad. Kasi ang kasama niya ay ang mga resurrected saints. Ang mag-ayos ng mundo, si Jesus at resurrected saints. Mabilis yun. Okay, ang itim na kabayo, mangyari din yan. Rasyonan ni Antikristo ang lahat na mga nasakupan ng mga rebelde. Ang papatayin kasi sa Red Horse ang mga leaders ng rebelde. Kasi pag alisin mong leaders, yung followers, tatanggap niya ng bagong leader. Lalo na kung ang bagong leader ay may tag-isang sako na bigas, isang isang mga ulam, lahat, bibigay mo. Yun ang mangyari. Ang itim na horse ay rasyonan ni Antikristo ng pagkain. Ang lahat na mga nasyon nga nagrebelde. Yan naman talaga ang maganda. Kung ang nasyon magrebelde, katulad niyang Mindanao, kung magrebelde yan, pagkatapos ayusin ng Muslim, padalhan yan dyan ng lahat na pagkain. Titigil yung rebellion. Kahit sa ngayon. Bigyan mo yung demonstration dyan sa US Embassy. Ang lahat nag-demonstration yan, bigyan mo yan ng lahat na kailangan nila. House and lot, tapos 1 taon na pagkain. Titigil yun. Okay, yan ang Black Horse. Pero sabi dito, wala lang ng luxury. Ang ibibigay niya ay basic needs lang. Clothing, food, shelter. That's basic. Medical care. Pag mabigyan ka ng mga gamot para gagaling ka, pagkatapos iganyan ka lang ng ila leader, gagaling ka, hindi ka na maglaban dahil pinagaling ka na nga eh. So, ang Black Horse is rationing of food and protection for those na ang kanilang leader ay pinatay ni Antikristo kasi hindi magsuko. So, dyan na ang paglagay ng 666. Lagyan ka ng 666, ID mo, ID, sabi nila daw, itatak dito sa noo. Ang sabi naman ng mga Arab ngayon, hindi na kailangan. Sa itim lang na, lagay lang ng 666, itali mo lang dito, itali mo dito, ayos ka na. Okay, so yun ang ginagawa nila. Ang pale na horse, o ang putla na horse, ang hindi pa rin magpasakop at makatakas ay mamatay pa rin. Plague. Pag lalabas ka sa kontrol ng Antikristo, aalis ka, may sakit ka, may plague. Saan ka kukuha ng iyong gamot? Kaya ang gamot, siya ang hawak lahat. Sa lahat. Kaya ang antibiotic at ang lahat na hospital care ay ang lahat na medical care at emergency ay ibibigay ng Antikristo sa lahat na nangangailangan nito. Ang ganda ng mundo ata ganun. Hindi ka na kailangan na magdeposito. Pagpapasok mo sa ospital, hindi ka na magdeposito. Sabihin mo lang, anong gusto mo? Pa-opera ako ng aking kidney. Saan ang imong medical care? Ayan 666. O kaya dito, pasok! Yan ang sitwasyon dito sa unang 7 buwan. Sino ang hindi magpasakop dyan?
Lahat pasakop. Hastang Israel magpasakop. Pero may special ang Israel dyan dahil Israel sa unang kalahati niyan ay magkaroon sila ng special favor sa Antikristo. Sila lang ang bansa na bibigyan ng special favor ni Antikristo. Kahit na hindi sila magpatatak, hindi sila papatayin. Siguro ang ibang nasyon mainggit, no? Bakit yan siya hindi man natatak? Bakit okay. Special yan sila, 3.5 years, Israel will enjoy exemption from the rule of the Antichrist. Pwede sila makasamba sa kay Jehovah, pwede silang balik ng ilang mga sacrifices at hahayaan lang sila. Sila lang ang reliyon sa buong mundo na pwede makapagpatuloy ng kanilang reliyon sa ilalim ng Antikristo. Kahit Arabo pa yan, kahit Muslim pa yan, ay magkaibigan sila sa unang parte ng tribulation period. Kaya, ang Israel, ito lang akin lang ito imagination at aking calculation. If there are 30 million Israelites around the world today, kasi 3 million lang yan andyan ngayon sa Israel 4 million sila lahat, pero ang 1 million dyan ay Palestinian yan, mga nakatira na yan dyan, na mga residents, Palestinian, nagre-reside sa Israel. Ilagay natin 30 million sila. Pagsimula ng pag-alis ng rapture, ang 30 million na yan ng mga Hudyo ay tipunin niya ng Diyos kaagad. Kaya kailangan malagay mo yung 30 million. Maliit man lang na lugar, malagyan mo 30 million Kumasya tayo dito sa Pilipinas, 30 million ang ako sa high school Kasi when I was in high school, 30 million lang yung Pilipino. Kaya marami kaming pagkain dahil kunti pa lang. Ngayon 100 million na, gaagawan na. Pero marami pa rin pagkain. Okay. So, karamihan ng mga Hudyo na inalagaan ni Antikristo o kaya kinaibigan ni Antikristo sa unang one half of the tribulation period, magpatuloy na sila sa kay Antikristo hanggang Armageddon. Hindi ba malungkot yon? Pinatikim ka ni Antikristo ng kunting pag-alaga, pinatikim ka ng kunting proteksyon, pinalit mo ang Antikristo sa Diyos. That is what most of Israel will do. At ito po ay hindi popular na tinuturo ito. Dahil ang sabi ng mga kasamahan natin, ng mga nagtuturo sa banal na kasulatan, kahit ang ating mga seminaries at ating mga Bible teachers, ay lahat daw na Israelites ay ligtasin ng Diyos. Man-nationally converted sila. Bakit may 144,000 lang? Ang matatakan ng Diyos, ang magpatatak sa Diyos ay 144,000 lang. Out of 30 million, 144,000 lang. And even if that 144,000 is not literal, it is still only 144,000 is only 5%. 0.5% of 30 million. Ano yun, Kenneth? Ang 144,000, kung 14 million, that's 10%, right? Kung 14 million, ang 1/10 is 144, di ba? Okay. So, karamihan sa Armageddon, karamihan ng Israel ay magiging kasama sa army ni Antikristo. Matuluyan yun. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pananampalataya. Kuminsan inalagaan tayo, si Satanas palagalaga sa atin. O kaya mundo nag-aalaga sa atin. Pagkatapos, ang pagmamahal natin ay malipat sa Diyos kasi akala natin tao nag-aalaga sa atin. That is what will happen to Israel. Yan naman talaga ang nangyari. Palagi lang kunti ang nasa Diyos. Kahit sa Old Testament pa. Kita mo, sobra 3 milyon ang namatay sa wilderness sa 40 years. Okay. So, yung 6 years prosperity, but under
loyalty to the Antichrist. Okay. Mula sa buong 7 years tribulation period, ang hanapin ng Panginoon sa tao ay pananampalataya sa Diyos o pananampalataya kay Antikristo. Ang result, ito sa tribulation period. Ang resulta, sabi ng Revelation 19, sa Revelation 19, ang resulta ay almost all nations and peoples of the world will submit to the Antichrist, including most of Israel, most Filipinos, most Americans will submit to the Antichrist. Kasi kung hindi ka mag-submit, pugutan ka ng ulo. Ang parusa ng Diyos, parusa sa tribulation period. Palagi natin alalahanin sa Garden ng Eden, ang parusa ng kasalanan, palabas sa garden. Sa konsyensya, parusa ng kasalanan, linubog ng Panginoon lahat na tao. During the period of human government, nagiging hindi makadiyos ang lahat na gobyerno, paganism, at yung pagpamamahala sa tao na hindi nila iniintindi ang kalooban at kabanalan ng Panginoon, kinalat ang tao sa buong mundo. At ang kanilang parusa ay lahat sila binigay sa kanilang mga sarili. They all became idol worshippers and pagans. Yun ang parusa ng Diyos. Pag lumalayo kasi ang tao sa Diyos, magiging pagano yun. Tingnan mo ang hindi naabot ng Ebanghelyo ngayon. Look at the nations that are not reached by the gospel. Anong ila Diyos? Kung hindi pera, kapangyarihan, kung hindi dyan ay ang mga bisyo ang kanilang Diyos. Ngayon, pag hindi ka pala maglagay ng warning mga pictures na mga resulta ng paninigarilyo, pag hindi mo lagyan yung pakete mo ng picture ng lungs ng tao, mga paa na ganon, kailangan bago ka magbili ng sigarilyo, makita mo yun sa pakete ng sigarilyo, ang resulta niyan. Pag hindi ka pala niyan maglagay, ang kumpanya ay sisingilin ng gobyerno ng Pilipinas 500,000 at ikukulong 3 taon. Ang hold-upper hindi makulong. Yung mga bata na magpatay, hindi makulong. Pero ang sigarilyo, kung hindi mo i-warningan ang tao, ay makulong. Yan ang ating bansa. Ang panigarilyo ng tao, kung isipin mo, kanya yan karapatan, patay niya ang sarili niya, hayaan mo. Okay, so ito na ngayon ang mangyayari. Tao ay pinarusahan. Panahon naman ng church age, ang parusa ng tao sa mundo, alisin ng Panginoon ng church. Parusa. Pag wala na ang church dito sa mundo, pag ialis ng rapture, maparusahan na itong mundo kasi ang parusa nito ay yung tribulation period. Christ will return, second coming, hindi yan rapture tapos ng rapture, with all resurrected saints of all ages at Armageddon, when the world's population, marked by the beast, will be destroyed. Yan ang parusa ng Panginoon sa tribulation period. Darating siya sa Armageddon, wala na dito ang church, at after 7 years, ay ang lahat na may marka ng mga loyal sa Antikristo, mula sa mga maliliit na mga bata na may marka na. Kasi ang ibang mga bata hindi mamarkahan kasi inosente pa Ang nasimulaan na, pwedeng markahan. Pag namarkahan siya ng Diyos, patay siya ni Antikristo. Pag namarkahan siya ni Antikristo, patayin siya ng Panginoon sa Armageddon. So sinong matira? Walang matira na tao sa mundo na may marka. Sinong wala mamamarkahan? Inosente ng mga bata, hindi mo markahan. Yan ang gamitin ng Panginoon para ilagay doon sa millennium. Sabi nila, paano na pakainin? Problema yan ng Diyos, pakainin ng lahat na inosente sa buong mundo? Hindi yan. Ang mag-alaga sa kanila, mga saints.
So they are all going to be orphans taught by Jesus Christ. At yan mapag-aralan natin kung ano ang senaryo sa millennium. Satan and all demons also. Pagkatapos ng Armageddon, Satan and all demons will be cast to the bottomless pit. Itong bottomless pit kasi hindi ito pinaniwalaan ng mga tao. Mabuti na nga kagabi, nag-discuss kagabi yung dito sa TV. Na nagdeklara na yung Papa sa Roma na hindi totoo yan na may limbo. Siya na mismo nagsabi, hindi totoo na may limbo. Gawa-gawa lang yan ng mga Katoliko yan daw noon. itong Papa ngayon ay ang dami na yung kanyang ginagawa na parang tama. Wala daw limbo. O kita mo? Bottomless pit daw. Sabi ng mga iba, wala. Bottomless pit. Ang Greek niyan ay tartaro. Tartaro. Hindi kayo maniwala na may tartaro. Punta kayo sa San Miguel. Welcome to Tartaro. Sabi doon, welcome to Tartaro. May tartaro. Pero ito, masubra pa ito. So, cast with bottomless pit. Ang Hades, place of torment, kaluluwa ng tao. Bottomless pit, tartaro, mga demonyo ang laman doon. Ang demonyo, hindi mo pwede ilagay sa place of torment. Ang mga tao, hindi mo pwede ilagay dito sa bottomless pit. Sa bottomless pit, mga anghel lang yan, ang mga masasama. At sa English niyan ay, place, darkness. Darkness, place of darkness, bottomless pit, tartaro. Okay. Tapos ng Armageddon, hulihin ang beast at ang false prophet at i-rapture sila. In a twinkling of an eye, ay itatapon sila sa impyerno. So, the first nga itapon sa lake of fire, which is hell also, lake of fire. Ang una itatapon doon ay dalawang tao. Una pa kay Satanas. Si Satanas sa bottomless pit pa. Itong dalawang beast and false prophet, doon na sa lake of fire. Samantalang ang lake of fire ay hinanda yan sana para sa kay Satanas. Pero tao doon una. Ang dalawa na yan na nagpagamit sa kay Satanas. So you have the false prophet and the beast cast to the lake of fire. Okay. May dalawa din na nakauna doon sa place sa paraiso. So palis-paris ito Sa panahon ng Old Testament, may dalawa rin na na-rapture na nagpunta doon sa Abraham's bosom. Sino? Enoch at si Elijah. So wala pa nakarating si Kristo, nilagay muna sila doon dahil hindi sila pwede sa langit. Temporaryo lang muna doon. Pero yung dalawa na yan, ay doon na yan ngayon sa langit. Kinuha na yan ni Jesus. Doon na yan sila. Kaya yung dalawa na na-rapture, ay doon na yan sa kay Jesus. Glorified na rin yan sila. Kaya lang, glorified na sila doon sa Abraham's bosom, diretso na sila sa langit ngayon. Third, dalawa sila. So may dalawa rin na na itapon sa impyerno, raptured din. Okay. Ang nilagay sa bottomless pit, may dalawang archangels na ilalagay doon. Sino? Lucifer at saka si Abaddon. So si Lucifer at si Abaddon, lalagay sila sa bottomless pit ulit pagkatapos ng Armageddon. Kasama sa lahat ng mga anghel. So sino ngayon na anghel ang matira na wala sa bottomless pit? Ang lahat na anghel na sa Panginoon na iwan. But they will not be active sa millennium. Kaya tingnan yung millennium, wala activity ang anghel kasi lahat sila nagbabakasyon kasi wala sila kalaban Ang lahat nilang kalaban doon tinipon ng Diyos sa bottomless pit. Nagabakasyon sila, ay salamat. At least may 1,000 years tayo na wala tayo komisyon magtrabaho. So ngayon, ang daming gawain ng anghel ngayon Pero papahingain din yan sila. Alam niyo kung sino magtrabaho doon sa millennium? Tayo na mga makarating doon. So, the angels will not reign with Christ. We will reign with Christ sa millennium. Bakasyon ng anghel. Okay. So, iyan ang mga bagay ay pasalamat tayo na tinuruan tayo ng Panginoon yan.
Okay, yan ang senaryo ng Armageddon. Isa lang si Jesus doon nga nakasakay sa kabayo sa gitna. Tingnan nyo sa taas. Andoon yon ang Old Testament saints, resurrected na. Tapos dito sa gitna ay dyan. Tingnan nyo, kung may teleskopyo kayo, dyan ang First Baptist Church. Andyan sa gitna. First Baptist Church, mga membro ng katawan ni Kristo. Oh, those are all the members of the body of Christ. Andyan sa gitna. Pagkatapos dito sa kabila, dito sa right side are all the saints of the tribulation period, yung mga pinugutan ulo. Maganda pala, no? Kung hindi sila nagpapugot ulo, wala sila dyan. Kaya ano man ang cost ng ating salvation, pabayaran natin sa Panginoon. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Kaya ang lahat na mga nasa kay Kristo, Old Testament, looking at the coming Calvary. Paano nila nalalaman yun na darating ang Lamb of God, papatayin sa Kalbaryo? By their sacrifice and offerings na sinusunog. Pinapatulo ang dugo, pagkatapos ilagay nilang kamay nila doon, ito akin kapalit sa akin lahat na kasalanan. Hindi pa makaalis yun. Pero ang pananampalataya nila dyan ay invalidate ng Panginoon at when Christ died at Calvary, nasama sila. So sino naghugas ng mga kasalanan ng doon? Si Kristo din sa Kalbaryo. Ang naghugas ng kasalanan ng church age, si Kristo din sa Kalbaryo. Ang naghugas ng kasalanan sa tribulation period, si Kristo din sa Kalbaryo. Ang naghugas ng kasalanan sa mga tao sa millennium, si Kristo din sa Kalbaryo. Although na si Kristo doon, hari na, sabihin niya rin yan, bago ako naghari dito, namatay muna ako sa inyo kasalanan. Namatay ako sa lahat para sa kasalanan ninyo lahat. Kaya bayad na kayo. Kayo lahat dito ay nakakita sa akin. All of you who are in the millennium, nakita nyo ako na pari, na saserdote, nakita nyo na ako na, nakilala nyo na ako na propeta, at sa ngayon, nakita nyo na ako na hari. Kumplito na ang aking gawain as the incarnate Christ, the prophet, the priest, and king. Okay, sa ganong klase niyan, yan ang vision. Yan ang vision. Pag vision yan, ang ibig sabihin, anuman ang klase ng awayan doon, kung yun po ay mga tangke di gera yan. Ang sakyan ni Jesus, tangke di gera din. Pantuan yan pantay yan whatever is going to be the ano. Kaya nga may pastor nagsabi sa akin, Pastor, mali yung drawing mo. Kasi palagay ko hindi nakabayo ang ang magira doon, tangke. O kung di palitan mo sa isip mo, gagawa ka ng imo ganun, punuin mo ng tangke, pasakayin mo si Jesus sa tangke. Tapos yun doon, pasakayin mo sa puti din ng mga tangke. Kung kamilyo yun. O kung di puro kamilyo ilagay mo, basta ang event ay one against all in the world. Ano man ang representation mo dyan. Kung nilagay yung mga dyan, yung mga atomic bomb nagdadala, kung whatever it is. So, the picture is that, yan ang nakita ni John because all the wars that were made in human history ever were always done with horses. Kaya importante na si Jesus Christ nang pumasok siya sa Jerusalem sa Domingo de Ramos, ang sinakyan niya ay donkey. Kasi kung magsakay ka sa donkey, there is no semblance or implication of war or a king riding on a donkey. Kaya mahalaga yun He came meek and lowly, riding on an ass or a donkey. But when He comes at Armageddon, He comes on a white horse to avenge the world of sin. Okay? So, ini-imagine ko ngayon na kung ganyan, siguro matagal. Siguro it took them sabihin natin, almost 12 hours to think whether they will fight or not. Sa ganun na sitwasyon, kung ikaw ang leader dito, ang Antikristo, tapos kasama dyan sa mga nakaikot dyan are also all the tribes of Israel nga nagpatatak.
Kasi wala ng Israel dyan yung 144,000 eh. The 144,000 Jews that were beheaded are already above. So ito yung kung sa Ilonggo pa, ito yung katingalahan kasi pag-abot ng 200 million, sabi doon sa Revelation, 200 million na army ng sa 16, chapter 16. Ang 2 million na army, 200 million na army na pumunta doon, lahat sila, abot sila doon, walang Israel. Biro mo, i-gather mong lahat sa Megiddo dahil akala mo ang Israel will be in Megiddo. When they arrive at Megiddo, there is only one horse in the valley, in the middle. Kuan yan. Yun? That's very, kaya nga, nagtahimik siguro eh. Palagay ko, pag abot nila doon siguro, tahimik eh. Picture nga tahimik ito. Tingnan nyo sa paligid sa taas. Kadami-dami niyan. Ano to, atakihin natin? Hindi. Kung ako ang Antikristo, hindi lang ako makatake. Retreat! Go back! Wala tayong magawa dyan. Hindi na sila maka-atras eh. God is going to harden their hearts and two things might happen. Either they fight against each other and kill each other, which God can always do. Hindi ba? Ilang beses na mga kalaban ng Israel ay sila mismo nag-aaway. Pagkatapos pumuntan lang yung Israel doon, nanguha ng kanilang spoils. God can do that. Or, Christ Himself will tell them, bleed, die. Yun ang gawin dyan. And so, anyway, they attacked. The fight was over. Ang detalye sa Armageddon, hindi masyado klaro sa Old Testament books. Pag hindi natin pag-aralan ang Revelation at aralan ng mabuti, itong tribulation period or 78th week, ito po magiging misteryo hanggang mapatay tayo. Hindi natin malaman kung ano itong Armageddon pag hindi natin pag-aralan ng Revelation because all we know about Armageddon is from Revelation. Hindi nga kumpleto ang sa Old Testament. Mention lang, Valley of Josaphat. Mention lang na ang Israel, Valley of Dry Bones, ay gisingin ng Panginoon ang nasyon para maging kalaban ni Antikristo. So some of the data that Revelation presents more clearly are when Christ comes, the remnant of Israel saved during the tribulation period, during the 70 had already been resurrected at they will join already the pagbalik ni Jesus Christ. Kahit ang mga Gentile tribulation saints at that time, sa Armageddon, wala na rin. So pag-abot ng army ni Antikristo doon from all over the world, pag-abot nila, wala ng saint na Gentile. Wala ng saint na Israeli. Kasi na-resurrect na sila, napugutan na lahat ng ulo at they are resurrected now. And so the tribulation Gentile saints and the tribulation Jewish saints are gone and they will be coming back with Christ. So when the army of the Antichrist arrives in Megiddo, Jesus Christ will be alone to face them. Yun nakuha natin sa Revelation. Hindi natin nakuha yan sa mga komentary o kaya kahit ano sa Old Testament. Kasi hindi nilagay dyan in the whole Old Testament. Hindi nalagay na ang kalaban ng Antikristo at sa Armageddon, isang tao lang, and that is Jesus Christ. And we know that because of Revelation 19. Mula sa 15, 16, 17, 18, 19. It's God, Father, Son, and Holy Spirit are the avenger. Then, pagkatapos na mapatay ang lahat na nasa Armageddon, Christ alone will not need, He will not need any assistance from angels. Kasi at this time, saan ang mga angel? Malapit na itapon sa bottomless pit. Because it's also during this time nga
hulihin ng Panginoon si Satanas kasi andyan din after the Armageddon, hulihin siya at saka dito will be sent to the lake of fire. He will not need the assistance from angels nor from the resurrected saints, as traditionally taught in the seminaries and pulpits across the world. Hasta ako nakaturo din yan na sasali tayo. Hindi tayo payagan ng Panginoon na magsali dyan. Baka isturbo lang tayo. You know, when man helps God, the problem comes. Pagtulungan natin ang Diyos. That's why many people will go to hell because tinulungan nila ang Diyos para sila maligtas. Ang Diyos kuminsan nagpapatulong din, pero kung magpatulong siya, dapat sunod tayo sa kanyang patakaran dahil tulong ka nga dito, pero sumunod ka sa akin. Pag hindi ka sumunod, huwag ka matulong dito, isturbo ka. That's why God is very careful sa good works. Your motive must be right, the people you are with must be right, what you are doing must be your own work given to you according to the gift of the Holy Spirit. Your motive should be love, faith, and obedience to the Word of God. Kasi paghaluan mo yan na makamundo ng mga motibo, makamundo ng pamamaraan, hindi yan pagpapalain ng Panginoon. And so we are not allowed to join because according to Romans 12:19, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, because vengeance is mine. Ako bahala niyan. I will repay, saith the Lord. At saka sa vision ni John, yung mga saints doon na nakasakay sa kabayo, wala silang sword. The sword was seen only in the mouth of Jesus Christ. Ang sword na yan, which is His Word, the saints have none. Sagot ito sa mga tanong. Kasi baka may tanong kayo dyan. May nagtatanong sa akin whenever I lecture, Pastor, hindi ba 200 million lang ang mga sundalo na estimated pumunta doon sa Megiddo? Yun ang pinatay ni Jesus. Tama. Yung mga retired citizens niya, yung mga senior citizens, sa bahay, hindi yan. They are not going to go there. Dati, ang 300 ni Gideon, senior citizens yun Para nga hindi sila magyabang. Ngayon those are the best. The army of the Antichrist is the most fit army in the world. Pag may depekto ka dyan, hindi ka pwede. May blood test pa ata yan Para malaman, may drug test, lahat-lahat. Para na magiging fit na army. Those that did not qualify to be an army, senior citizens, disabled, women, and children. Do you think they're not going to go there? So sabi ng mga lumalaban sa idea na patay ang lahat is, sabi nila, ang patay ni Jesus dito lang. What about the others around the country? After slaying the armies at Armageddon, Christ proceeds to all countries to slay all those that are marked with 666. Bakit hindi nyo ba nabasa yung Revelation 19:17 to 21? Ang sabi ng 21, and the remnants nga hindi dito napatay sa Megiddo, God went from countries to countries. Yung kabayo na yan ni Jesus Christ is all present yun Ang bilis niyan magpunta sa bawat country. At saka yung nakasakay, I think that's the time when the saints will come down. Kasi napatay na yung patay na yung sa Megiddo. And then he starts going from one country to the other. Okay, pupunta siya sa Philippines. Akin lang ito, akin lang ito. Punta siya sa Philippines. Bababa yung mga Pilipino, mga church saints doon, kasama niya. Mamulot sila ng mga infants. So, when Christ goes to other countries, magiging Red Cross na siya. Magiging rescue mission na. Kasi sa bawat country na puntahan at patayin ni Jesus yung lahat na may 666, wala na rin ng saints, sinong matira? Babies. Innocent babies. So, i-rescue yan sila. That's what happens every time there is a war. Ang Red Cross andyan, kukunin yon. That's what they are doing in Syria now. 3 million na ka-Syrians ang
nawala ng bahay and they are all refugees. 30 million na ata. 3 million. Biro mo kadami-dami niyan. And so, there will be a massive 911 rescue operation to get all of these babies, prepare them. Lahat naman ng mga first aid dyan ay gagawin yon. Mahuli pa ba ang Can you imagine a rescue mission that is done by resurrected believers who do not have to eat anymore? They will not get tired. They are all empowered by God. That's the best rescue mission ever formed in the history of mankind. Kaya masimula tayo ng millennium with orphans. Wala yan lahat mga nanay at tatay. And their recognized parents are those that will be assigned sa kanila na magiging tutors, and they will be the resurrected Old Testament saints, the resurrected tribulation saints, and the resurrected church saints. So no saints remain alive after the Battle of Armageddon. All saints will reign with Christ together with those of the Old Testament church saints also. Okay, makita natin yan sa Revelation 6. Theologically, only the innocent babies and infants of all nations are unmarked. Sa ating Christian theology, ganun eh. Hindi mo minamarkahan yung wala isip because they cannot choose yet. The Holy Spirit will not convert an innocent baby because he has no reason. Wala pa. Antayin yan na magkaroon sila ng accountable age bago presentahan ng truth at error. Okay, sa logic naman, since all those marked by God had been killed by the Antichrist, the false prophet, at siguro madagdagan natin dito by Abaddon, kasi ang nagpatay ng si Abaddon eh. They will not enter the millennium as mortals. Ang lahat na saints, papasok nila sa millennium, but they are already immortal. So, walang mag-asawa doon na saints. Hindi na pwede kasi resurrected na eh. Ang iba daw mahingi permission na doon lang sila daw mapakasal sa millennium kasi dito sa Pilipinas hindi sila nakapakasal. Ngayon ka na magpakasal, kaya ngayon na. Wala na tayo nakasal dito, matagal na. Get married, young people. Basta ready na kayo, tell us. Mayroon na? Wala pa naging permission eh. Mayroon na isa. Mayroon na isa sa April. So, no unsaved mortals will also enter the millennium. Aba, naswerte ka. May tatak ka ni Antikristo, makapasok ka sa millennium? Ay, anong klase yun? Hindi ka talaga makapasok. Pinatay ka na nga sa Armageddon, papasok ka pa doon? Ano ka? Hindi, nakatago sa kuiba. Wala, hindi ka makatago kay Kristo. Kaya kailangan si Kristo ang magpatay. Kasi kahit nakatago, patay. Okay. So, the so-called judgment of the nations. Ito problema ito eh. Yung term na judgment of the living nations ay gawa-gawa lang yan. Also, parehas din sa ating kuminsan, gumagawa tayo ng terminology dahil hindi tayo nakakita sa Bible ng terminology na yan. So, gumagawa tayo ng tinatawag na theological term. Itong judgment of the nations is a theological term that was coined by Scofield, by Larkin, by Pentecost. Mga commentaries, mga Baptist, kag mga dispensational commentators. At nireview ko ulit ang nasa atin e-sword na mga commentators there. There are more than 30 commentators listed there sa e-sword. At ang judgment of the nations ay tinuturo nila na ito daw ay papasok sa millennium. Ang kaibigan ng Israel daw ay papasok sa millennium. Buong bansa papasok sa millennium. Pambihiran. Wala siyang mapatay sa kanila sa Armageddon. Akala ko sa Armageddon, patay lahat. Pagkatapos, may mga nagaturo na ang iba palang nasyon na kaibigan ng Israel hindi mamatay. As ang Israel hindi mamatay,
Buong Israel papasok sa millennium, including the 144,000. That's what MacArthur is teaching today. 144,000 daw ay papasok sa millennium. Tapos mga sawa sila ng mga Gentiles, pagkatapos dadami at mapuno ang millennium sa mistiso ng mga Hudyo. Yun ang turo ni Dr. John MacArthur. Hindi ko kumpormin yan. I do not know if he has changed that already. But up to 5 years ago, yun pa ang kanyang tinuturo. Ang bago niya lang ngayon, na ang Antikristo ay hindi na Papa sa Roma, kung hindi Muslim na. Yan ang kanyang turo ngayon, which I agree. At Armageddon, no nation will be Israel's friend. Hanap kayo sa Biblia, sa Revelation, kung may kaibigan ba ang Israel na nasyon sa tribulation period. Mayroon? Wala. Basahin mo ang buong Revelation. Israel has no friend. Walang nasyon na maging kaibigan ng Israel sa tribulation period. Lahat galit sa Israel. Ito na ngayon, ang UN is beginning already. UN now is preparing to eliminate Israel and get them out of Palestine, of Israel. May move ngayon na ang Israel ay alisin dyan. At sa panahon natin, pwede nilang gawin yon. Kasi hindi pa man yan ang regathering ng Panginoon eh. The regathering of Israel will really be after the rapture. So hindi pa tayo sigurado ngayon kung si Netanyahu yan dyan ay manatili dyan. For all we know it, he may even be eliminated. At it does not violate the promise of God because the regathering of Israel will be after we are raptured. May bagong Israel yang ipormahin ng Panginoon niya after the rapture. And it will be buong mundo na mga Hudyo tipunin ng Panginoon. Sa Israel dyan, 1948. 1947, ay hindi pa yan buong mundo. Okay, besides, no one is cast to the lake of fire before the millennium. Samantalang, ang judgment of the nations daw, pag umpisa ng millennium, si Kristo uupo sa kanyang trono, papilahin niya ang lahat ng mga nasyon na kaibigan ng Israel. Ilagay niya sa kanan, munang ship niya. Pagkatapos, papilahin niya ang lahat na nasyon na kalaban ng Israel. Ito, kaibigan ng Israel. Pagkatapos, ang mga kaibigan na nasyon, tawagin niya na sheep, at ang kaibigan na mga kalaban na nasyon ay tawagin niya na goats. And then he says, sa goat, depart, go to the lake of fire. He will cast them to the lake of fire before the millennium. Anong klaseng Anong klaseng doktrina yan? Nga punuin mo na ang impyerno before the millennium. Akala ko ang magpunta sa impyerno pagkatapos pa ng millennium, pagkatapos sa Great White Throne, walang makapunta sa Lake of Fire nga hindi dadaan sa Great White Throne except the two. Kasi ang two, hindi na yan alisin doon eh. Alanganin na yan, nakunin mo pa doon, tapos iharap pa sila doon sa Great White Throne. Doon na sila eh. Wala na nga, hindi na nga kailangan basahin pa ang ilang books doon eh. Dahil condemned na sila. And so, itong judgment of the nation is a very confusing doctrine. Pag ilagay mo ang judgment of the nations before millennium, then you will be throwing people to the lake of fire before the great white throne judgment. Wala ka sa chronology. Labas ka sa programa. Sinisira mong programa ng Diyos. Okay. Wala laman doon, all unsaved will be cast to the lake of fire after the great white throne. May kulang pa yan. But dadagdagan ko yan dyan. Ang judgment of the nations is the same as the great white throne. Walang kinaiba yan. Ang sabi nila, nag-judgment of the nations. Kasi kung basahin natin yung Matthew 31, nakasabi dito, when the Son of Man sits in the glory of His kingdom, He will judge all nations, all tongues and kindreds and people. I-gather niya. Like
a shepherd gathering the sheep, separating them from the goats. Okay. The millennium is the throne of David. Kaya ginklaro yan na ang millennium is throne of David. David and Christ will share the throne. Sabi niyang iba, paano si David makashare ng throne dyan sa kay Jesus Christ? Why? Because David by that time will be resurrected already. Sa Armageddon, si David doon sa taas kasama ng Old Testament saints, Tribulation saints. So bubaba sila, si David kasama din, all the Old Testament saints, no problem. In fact, we will also reign with Christ together with David. It's not only David that will reign with Jesus Christ, but all the saints will reign with Jesus Christ. That cannot happen before the millennium. Because David, before the millennium, although David is already resurrected, hindi pa ma-establish ang throne. Okay, so si David, the throne of his glory. And besides that, how can Christ gather all people who ever lived from Adam and put them together? Lahat na tao na hindi ligtas mula sa kay Adan at lahat na tao na ligtas mula kay Adan hanggang sa Armageddon. Paano mo sila matipon lahat para mapa-appear mo sa trono ng Diyos? They cannot appear because they are not yet resurrected. Ang iba na resurrect na at hindi na kailangan na mortal magpasok doon. I don't know if you follow this because ang aking isip kasi kuminsan nakakauna. But sa ating time na maiksi, ganyan lang. You cannot gather all people that ever lived in the world before the throne of the glory of Jesus Christ if some are alive and some are dead. Tapos kasama pa, with the holy angels. Paano mo maipon ang lahat na holy angels at lahat na saints na patay at buhay at lahat na unbelievers na patay at buhay? Paano mo sila tipunin lahat sa isang hall para hatulan na itapon sa impyerno at dalhin sa langit kung hindi ang Great White Throne? Kaya for the past 25 years, pinag-aralan namin ito. There are over 100 of us na mga pastors na nag-aral nito. And we decided, by the guidance of the Holy Spirit, that after all these 400 years of commentaries, we believe that the so-called judgment of the nations is the same as the Great White Throne. Because hindi mo pwede haluin ang resurrected at hindi resurrected sa harap ni Kristo at papasukin sa millennium ang mortals at ilalagay mo rin ang mortals sa lake of fire. Kasi pasok kayo dito in God's kingdom. So pumasok daw yung sheep nation, nga kaibigan ng Israel, pumasok lahat. Doon, buhay sa millennium. Pagkatapos, kayo na mga goats, lahat kayo, ipasok kayo sa impyerno kahit buhay pa kayo. Kasi mortals ito eh. Kaya sabi nila, the judgment of the living nations. Kasi nang narinig nila yung argument na ganyan, nagpalusot naman. Ang pangalan naman nila nito ngayon, bago naman nila na commentators, judgment of the living nations. Yung judgment of the living nations, how can all the nations, marami ng nasyon na nagnasyon na wala eh. Di ba? May mga nasyon na nag-organize tapos nawala. Civil war nawala. So, all nations that ever existed before and now and in the future. Sabi dito, all races, all tongues, or kindreds will appear before this judgment. So this cannot be before the millennium. It has to be the same as the Great White Throne. Gusto ko isingit niyan dahil baka ilang na araw naman, maunahan naman kayo. So forget Scofield, forget Larkin when it comes to, at saka si Pentecost. Forget them. Don't listen to them if they talk about the judgment of the nations because they insist that that is God's solution to who will enter the millennium as mortals. Our guidance from the Lord to teach
that the millennium will start with all babies. Because the only parents that they are going to know are the saints. But when they are 25 years old or 30 years old, they get married. Then they become the first parents of the millennium. Wala pa ng parents until these kids are going to grow up. Then, the family again will begin. Monogamous marriage will begin after one generation of babies growing up. Sabi nila, bakit ka nagmamadali? May 950 years ka pa nga matira eh. So, dahan-dahan lang. And by the way, the babies are going to grow up also with baby animals. So they will not be killing each other. The lambs are going to be eating with the lions. Children will be playing with the hippopotamus. Biro mo mga bata, makapunta sa ilog, magsakay sa hippopotamus. Punta ka sa bundok, sakay ka sa elepante, wala ka mangyayari sa iyo. Laro ka sa anaconda, ganyanin mo lang yung anaconda. Oh. Yeah, biro mga bata. Why? They grow up together. It will be harmony between nature and man. A prelude to the new heaven and the new earth. Oh, ang ganda, no? Basta alam natin ang katotohanan. Truth shall make you free. Practice kayo nito, ha? Mag-uwi kayo sa bahay ninyo. Hindi nyo maintindihan. Ang nakaintindi. Hindi yan ang sabi ni Pastor Nasita. Ito yun. Tanungin nga natin. Oh, so, let's pray. Father, thank you for these things that you have revealed. We know there are more things that you want us to know so that our faith will be anchored on the truth. We do not need anything else but the truth that comes from your word by the guidance of the Holy Spirit through the church and the Bible teachers that are also illumined and filled with the power of the Holy Spirit. Bless our merienda and our next session. In Jesus' name. Amen.